So ito po mga ka-GM, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito po isang Nissan na Urban o Nissan NV350 na naman, no. Ito isang ating gagawin na customer natin. So ngayon, kung makikita nyo, isa itong diesel engine na YD25 yung kanyang model sa kanyang makina. Tapos ito po mga ka-GM, no, engine low power yung problema ng ating customer dito sa kanyang sakyan. So ito gusto kong maibahagi sa inyo. So like and share muna yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba nating kapwa manonood at sa mga may sasakyan na ganito, sa mga baguhan na gustong matuto sa pagmemekaniko, no. Like and share po yung ating mga video. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyong suporta at panonood sa aking mga video. So yan, ang kilometer na pala nito ay 227,000, no. 227,097. So yan po yung kilometer reading na niya. So medyo may katandaan na itong sakyan na ito na Nissan NV350 o Nissan Urban. So ang dahilan po nito mga ka-GM ay engine low power. So ngayon ito yung ating tinitignan na dyan, mabilisan yung pag-diagnose natin, no. Yan, kung makikita nyo yung kanyang turbo, no. Ito yung kanyang turbo actuator. Yan, makikita nyo dyan, gumagalaw naman siya, oh. Yan yung kanyang turbo actuator. Tapos ito fresh pa ito. Ibig sabihin wala pang gumalaw na iba rito. So ngayon po at para makita ninyo at kung gumagana ito dahil sa engine low power siya, no. Dapat yan pagka switch on natin o in-start yung makina, dapat ito ay tataas yan mga ka-GM. Gagalaw dapat yan. Pagka ginagalaw natin, gumagalaw naman siya, pero pagka in-start natin yung makina, dapat ito ay gumagalaw din siya. So ibig sabihin pag gumalaw, okay yung natin, yung turbo actuator, no. Turbo actuator module o motor. Ito yung niya. Ito yung niya, module niya, no. Yan, medyo natakpan siya. Tapos yan po at start po natin yung makina, no. Pagmasdan po ninyo yung kanyang actuator lever kung gumagana. Kung hindi siya gumagana, ibig sabihin may problema dito sa ating turbo actuator motor o module. So start natin yung makina. So hindi po siya gumalaw mga ka-GM, no. Tapos pagka inop dapat natin yan ay gagalaw din siya. Bababa po dapat yan mga ka-GM. Yan, oh, wala siyang galaw. Ibig sabihin hindi nagpapangsyon yung turbo actuator niya. Yan, start natin ulit. Subukan natin ulit. Yan, sinusin natin. Start. So yan po, walang pagbabago. Walang pagbabago mga ka-GM. So may problema tong kanyang turbo actuator. Saka yung i-check na rin natin yung turbo niya, no. Ito yung pinaka-turbo niya, itong natatakpan dito. Yan, i-check na rin natin yan. At tapos yan, makikita nyo maandar siya, no. Para mapatunayan natin na yun ang problema niya, gagamitan natin ng bulang kristal. So yan, fast forward na tayo. Kinabit lang natin dito sa kanyang OBD connector dito sa baba, sa ilalim. So papakita ko sa inyo mga ka-GM, no. Para magkaroon din kayo ng idea at sa mga kapwa kong mekaniko na baguhan ay gusto ko rin na may share yung ating kunting kaalaman, no. Yan, so waiting lang natin. Yan, patuloy na umandar yung sakyan. Ito siya. So okay natin, tignan natin yung DTC code niya. So ayan po mga ka-GM, yung kanyang DTC code is D0234. So yan, oh, turbocharger supercharged A overboost condition. So meaning to say, kaya nagkakaroon siya ng engine low power mga ka-GM dahil dito sa kanyang turbo, no. Kasi yan yung nakuha nating DTC code. Yan, kung makikita ninyo, napakaliwanag yan. At so ayan po, i-check natin yung linya ng niya, yung connector wirings niya, kasi medyo natatakpan siya. Ayun, nasa ilalim. Ayun po siya, no. So ngayon, idadiagnose pa rin natin to. At least mayroon na tayong reference o basihan, no, dito sa ating pag-i-scan. So ngayon dito po, titignan po natin itong kanyang turbocharger na to. Itong sa kanyang actuator, turbo actuator, bakit hindi siya gumagana. Yan po yung una nating i-diagnose. So yun po yung kagandahan pagka may scanner po tayo para mabilis yung ating pag-diagnose mga ka-GM. So
So yan po, at sa mga susunod nating video ay i-update po kayo dito sa ating video na ito. Kasi yung sa nating NV350 na ginawa nung isang nakaraang araw ay tapos na po yun. At pinalitan natin ng buong turbocharger kasama yung kanyang module. So umuki po yun mga ka-GM, ayos na po yun. Tuwang-tuwa yung ating customer doon na ginawa natin. Tapos itong vacuum hose niya na maliit dito mga ka-GM, putol na rin siya. Kasi matigas na siya. Pag matigas na kasi siya, nabibitak talaga yan, saka napuputol siya. Yan yung mga bypass hose na maliliit. Yan, vacuum hose. So ayan, papalitan din natin yan. Kasi matigas na siya. Tapos ito pala mga ka-GM, no? Ito, yung isa pang complaint ng customer natin ay sobrang tigas tong kanyang clutch pedal. Yan, sobrang tigas to, saka maganit. Maganit na, saka sobrang tigas, saka gumagaralgal siya. Pagka inaapakan yung kanyang clutch pedal ay gumagaralgal siya. So ito, tapos bago tumakbo, sobrang taas tong kanyang clutch pedal bago siya tumakbo. Talagang ipupul bitaw mo siya bago siya makausad, no? So ito, sigurado ito, kailangan na rin i-order natin yung kanyang clutch component, yung kanyang clutch disc, tapos release bearing, kasi medyo maingay siya, gumagaralgal sa yan, nararamdaman natin yung niya, yung paggaralgal dito sa kanyang clutch pedal. So i-order na rin natin ito ng release bearing, saka yung kanyang clutch disc. Pero ipo-pull down muna natin yung kanyang transmission. I-advise natin yung ating customer na kailangan ibaba muna yung kanyang transmission para makita natin kung ano yung mga dapat na palitan doon, no? Pero ito, sigurado na itong kanyang turbo actuator motor. So ayan po, at yan po yung ating may babahagi sa araw na ito. At sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video. At like and share po sa ating mga video, no? At maraming salamat po sa patuloy ng suporta at panonood sa ating mga video. Maraming salamat po.